Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Bayan po muna ninyo na ipaliwanag ko ang aking pong sinabi, bagamat ito po ilang beses ko na naulit-ulit, sapagkat napakahalaga ito pong pamamahayag ko ngayon. At ito po sana i-record ninyo at kung maaari i-share ninyo upang makarating ito sa lahat ng maestrado o mga senador na kumakampi kay Sara Magnanakaw Duterte. Ang ibig po sabihin ng Bismillah, yan po ay Arabic word na yung Bismi, ibig sabihin ni sangalan. Yung Allah, Bismillah, sangalan ng poong may kapal. Ang Allah, mga kaibigan, ay hindi po ibang Diyos yan. Yan po ay Arabic word sapagkat ang Arabo, mahal po nila yung kanilang sariling wika at ang tawag po nila sa Diyos ay Allah. Ang tawag po ng Pilipino sa Allah o sa poong may kapal ay poong may kapal o kaya Panginoon. Ang tawag po sa English ay God. Yung pong Allahu Akbar, yan po ay Arabic word na sinasabi lamang ay dakila ang Diyos, God is great. Allahu Akbar. Yan po ang aking pong nakagawian sapagkat ito po ay parang nangangako ako o kaya naninindigan ako na bawat sasabihin ko dito sa ating pong palatuntunan ay pawang nakabase o nakasandig sa katotohanan at nanggagaling po sa ating puso. Ito naman po ay hindi po tayo violenting tao. Ito po ay simbolo ng katapangan ng lahing Pilipino na tinuturing ng marami na duwag. Takot kay Duterte, takot sa mga masasamang tao, takot sa insik, dyan po sa West Philippine Sea, at takot sa mga siga-sigang pareho ni Atong Ang. Tayo po, ito yung simbolo natin, hindi po tayo takot sa mga insik, hindi po tayo takot sa lokal na insik na pareho ni Atong Ang, hindi po tayo takot kay Duterte, tulad po na aking pinakita na ako po ay hamunin niya ng barilan sa Davao. Kumasa po ako, hindi po siya sumipot, nagtago si Duterte. Ganun pa man, ito po ay napaka-importante ngayon na pamamahayag ko sapagkat masyadong naduduhagi ang bansa natin. Masyado na po itong ginagawang panluloko ng Senado at ultimong Korte Suprema. Kaya nga po, i-share po ninyo ito pong pamamahayag ko ngayon sapagkat ako po ay mag-i-issue o magpapahayag o hahamon ng debate doon po sa ponente ng Korte Suprema ng pangalan ay Justice Marvick Leonin o kaya kung sino man senador ang meron tapang at meron talino na makipagtagisan po sa atin sa debate, hindi naman po tayo matalino, makatotohanan lamang. At ito po ay ating pong papakalatin, ito pong challenge na ito, I challenge any senator or any justice of the Supreme Court to a debate. What are the rules? Lincoln-Douglas debate. What are these? There will be a proposition. For example, a proposition that the other party will take the affirmative side and I will take the negative side. The proposition must be positive. Example, resolve that the Supreme Court decision is just, fair, and it is of service to the Filipino people. Ang affirmative side, yung sumasang-ayon, yung po magdidebate. Either tatlo sila o one-on-one kami. Pag tatlo sila, may siyempre tatlo rin kami.
Siguro akin pong tatawagin dito ay ating pong kapanalig si Colonel Leonardo Donyo, PMA Class 64, na hindi po sumasang-ayon diyan po sa mga pagmamalabis ng mga Duterte at si Atty. Homo Bono Adasa. Pero pag one-on-one lamang, ako lamang po laban kay Escudero o laban kay Justice Leonen, I am now officially issuing this challenge to a public debate at the Plaza Miranda. You may choose your own time. Sila na po mamili ng oras nila. Sila mamili ng kung sino gusto nilang dalhin bodyguard, kung sinong gusto nilang kasama. Sila na po mamili. Basta ito, hindi po tayo atras. Tayo po ay nagsasabi ngayon na maninindigan tayo para dito po sa ating bansa. Yung mga kumakampi kay Duterte, traidor at kaaway ng ating pong lahi. People of the Philippines versus all those who up to now are still siding with the Dutertes, especially those who are in power, be them as senators or justice of the Supreme Court. I challenge either one. Challenge, hinahamon, kahit na justice of the Supreme Court, kahit na senador, sapagkat hindi po tayo naniniwala na si Chis Escudero ay bobo, hindi po tayo naniniwala na justice of the Supreme Court ay bobo. Pero gusto ko ipamukha sa kanila, kung hindi sila bobo, bakit po masyado silang kumakampi sa magnanakaw, sa korap? Bakit sila kumakampi doon sa nagbabanta sa buhay? Hindi bali na kung sino, pero buhay ni Marcos, buhay ni Lisa Araneta, buhay ni Speaker, kahit na kaninong buhay yan, bawal po yan. At pag hindi po tayo aangal, para po tayo masyadong naduduhag. Kaya po, uulitin ko, ipakalat po ninyo ito, sapagkat sasabihin na naman nila, Sara, hindi ko alam kaya ako hindi nakarating. O sabihin ni Baste, hindi ko alam, kaya ako nagpunta ng Singapore, may boxing pala ako. Yung missing sa bungero, naging missing boxingero. Hoy, mga duwag! Kaya po sila duwag ay sapagkat sila ay mali, ay sapagkat sila ay mga traidor. Ngayon, hindi po tayo nagtatapang-tapangan, pero hindi ko po kayo atrasan. Hinahamon ko kahit na sinong senador na magpakalalaki, lumabang po sa akin ng debate tungkol po dyan sa Supreme Court anomalous decision favoring Sara Duterte. Kung kayo ay Justice of the Supreme Court, I am challenging you to a Lincoln-Douglas debate. O paano po yan? Yan po yung parang collegiate debate na pantay. Yung proposition, sila po ang affirmative sapagkat ang proposition sa Lincoln-Douglas debate ay dapat po yan ay positive, hindi po yan negative. Ang positive po yan na tama ang ginawa ng Supreme Court sa pagtatanggol kay Sara Duterte, affirmative po sila riyan. Ganyan po ang tenor ng collegiate debate. Collegiate debate lamang po ang ating gagawin. Pare-pareho po naman natin natatandaan kung paano po yung debate ng Lincoln-Douglas debate. Lahat po na nag-aral sa kolehiyo ay familiar po dyan. Yan pong nakaranas ng history ng Civil War ng Amerika, familiar po dyan. Tayo po bilang mag-aaral, familiar po tayo dyan. Naging professor po ako, naging dean, naging instructor ng mga colleges tungkol po sa mass communication and journalism, familiar po ako dyan. Kaya nga po, uulitin ko, ang aking pong paghamon, pagtanggol nila, hindi pa rin yung ginawa ng Supreme Court, hindi binigyan ang prosecution ng Kongreso ng pagkakataon na ipagtanggol nila ang kanilang paninindigan laban po sa corruption, laban sa mga articles of impeachment na kanilang hinain. Abay, yung parte lamang at puder lamang ni Sara Duterte
ang pinagtutulungan ng Supreme Court at ng Senado na kampihan. Yan po ay illegal, yan po ay hindi makatarungan, at dahil po dyan, ako, si Waldy Carbonell, nag-i-issue ng debate sa Plaza Miranda. Sabi nga nung araw pag kami proposisyon, can we defend this in Plaza Miranda? Ang ibig po sabihin niyan kaya ba natin pagtanggol to sa Plaza Miranda? Bubuhayin po muli natin yan. Ang Plaza Miranda ay simbolo ng tinig ng taong bayan. At diyayaya ko o hinahamon ko kahit na sinong maestrado o Supreme Court na makipagdebate po sa kawal ng demokrasya o senador, wag naman yung yayain yung si Bato de la Rosa, bobo yan. Yan si Robin Padilla, bugok yan, harampa. O yan si Cayetano, sobrang kurap yan. O si Bongo, masyado makaduterte, ang Hochong Chinga yan. At napakakurap niyan. Yung pong hinahamon natin, yung pong matalino dyan, yung Chis Escudero, UP yan. Kaya po, hindi po tayo naniniwala na yan ay bobo, hindi po ignorante sa batas. Ang ating pong papalabasin ay, bakit niya ginawa ito? Pareho ng mga justices of the Supreme Court, lalabas na sila ay naging korap, na sila ay traidor sa saligang batas, na sila ay aking pong hinahamon, magpakatao kayo, magpakalalaki kayo, you have betrayed our country, you have betrayed our public trust, stand up like a man, be a man. Yan po ang ating pong pamamahayag, yan po ang ating paninindigan, pakipakalat po ninyo yan. Pakipakalat ninyo para makarating sa kanila, mahiya sila pag sinabing, ang dami na karinig ng hamon ni Carbonell. Walang kumasa ni isa. Dapat may kakasa. Dapat silang kakasa. Sila na rin ang mamili ng araw o oras. Ang akin lamang lugar, Plaza Miranda, public place. Yan po ang ating pong estilo. No, ako po'y hinamon ng drone ng demonyong si Duterte sa Plaza ng Davao. Ako po ay sumipot kasamang ilang media bilang mga witness na ako'y dumating. Nung akin pong hinamon naman ang kanyang anak na si Baste Duterte, sapagkat nangako siya na pag nakabalik sila sa Malacanang, ang ibig sabihin, sigurado na mananalo di umano, sang-ayon sa mga DDS, siguradong mananalo sa pagkapangulo sa 2028 ay si Sara Duterte, sapagkat back up siya ng bilyones ng China. Talagang ang tingin po sa atin ng China mukhang pera ang mga botante, at kayang-kayang lokohin ng mga vloggers, kayang-kayang lokohin ng media, ng bayarang media, kayang-kayang takutin ng bayarang mga mamamatay tao, mga nagdudukot ng mga sabongero. Abay, papakita po natin na tayo po ay lahing Lapu-Lapu, lahi ni Bonifacio, na tayo po ay lalaban. Ngayon, umpisa na po natin ang laban. Hinahamon ko, last sentence, ang ating pong mga senador, kung sino sa kanila ang kakasa sa isang public debate sa Plaza Miranda. Sila na po ang pumili ng oras at araw. Ganun din, kahit na sinong justice of the Supreme Court, hindi po tayo nagmamagaling. Ang ating po lamang dito ay katarungan at katotohanan. Yan po ang ating pong sandata. And I'm willing to debate with them in a language that we both understand, according to the training that we had in college, sa English, upang sa ganun, hindi na makasali yan si Bato de la Rosa at si Robin Padilla. Eliminated agad po yan sapagkat English po ang medium ng ating pong debate. I stand pat on that challenge against any senator and against any member of the Justice of the Supreme Court to come up, be a man,
and debate with Waldy Carbonell at the Plaza Miranda at the time of their choosing or day of their choice. Yan po ang ating pong iniiwanan ngayon na hamon. Pakalatin po ninyo ito at mag-subscribe na po kayo tayo para hindi po nakakantsawan ni Sara Duterte. Sabi niya, ilan lamang subscriber niyan, ilan lamang ang viewers niyan, kaya hindi raw nila nabasa, hindi nila napakinggan sapagkat hindi raw naging viral. Okay, gagawin namin viral to. Hinahamon ko, ito pong huling habiling ko na, ang sino man senador na nais na ipagtanggol ang vice-presidente sa pamamagitan ng kanilang pagsira ng ating pong konstitusaligang batas, hinahamon po natin ang debate. Ayaw po natin silang bintangan na sila ay nabili ng China. Ayaw natin silang bintangan na wala po silang pagkakataon magtanggol ng ating sarili. Ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Pagtanggol ninyo at tayo ay magdebate. Kayo na mga bugok o mga kurap na senador, kayo na mga kurap na Justice of the Supreme Court, kayo ang akin po hinahamon at tignan po ninyo itong mata na ito. Kayo ang akin tinutukoy, magpakatao kayo, ipakita ninyong wala kayong tinatago, i-prove ninyo, i-prueba ninyo na hindi kayo binayaran ng malaki ni Bongo at ng China upang sa ganun masalaulan natin ang saligang batas sa pagtatanggol ninyo sa isang mataas na opisyal na walang ginawa kundi magnakaw ng pundo ng bayan sa pamamagitan ng budget ng confidential funds at sa laulang budget ng Department of Education. Yan po ang aking pong paninindigan, walang cover-cover. Tayo po ay naninindigan sa bawat salita na namutawi po sa ating mga labi. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.